It's better. It's better to hurt that person one time than to hurt that person several times. Kaya effective talaga na ipa-feel dun sa tao na yun kung anong ginawa mo sa kanya para ma-realize nila kung ano ba yung ginawa nila. 'Di ba? If mananahimik ka lang, di yan matututo. You won't expect betrayal from your enemies. It will always be from your trusted person. Trusted. Totoo. Kaya talagang masakit. Tapos, eto pa, ang sarap talaga pag chismis ang pinag-uusapan. Nawawala yung migraine ko. May migraine ako kanina eh. Hi, chatters! Hello, chatters! So, para masimulan natin yung episode 2, gusto ko lang malaman if gaano ka mapapahamak if yung screenshot or if mas screenshot and kumalat yung mga convo mo with your best friends, with your family, or anyone na close sa'yo. With my best friends. Parang makukulong yata kaming tatlo. Char, hindi. Hindi. Siguro mapapaaway ng konti, pero parang hindi na. Dahil masyadong matagal na yung mga issues na napag-usapan. So, I guess if yung screenshot or the year na i-screenshot yon and the current year would be 2020, gano'n. Baka mapaaway talaga tayo mga ganun. Kasi syempre, 2020. mga gano'n. Kasi todo-todo ang mga chismisan natin, mga gano'n panahon. Ah, Sa family ko, I guess wala. Wala. Baka ano lang, baka ma-inspire lang sila sa mga Masyado naman. okay. Hindi, pero yung sa family, baka magutom sila. Baka magutom sila pag nakita nila yung screenshot. Kasi most of the time, ang sinisend ko doon is food. Tapos yung mga sisters ko naman, mga anak nila ang sinisend nila. Si mama, exercise. Ang, mga exercise. Ang Sinesend niya. inaanak niya. Ang sinishare niya. So, Ang probably may wholesome naman inspire. ng family. Ang wholesome ng Kaya family. family yon. Kasi andun Mm. yung parents. Pero pag yung mga sisters, medyo medyo balasubas pero ano pa din. Careful pa din. Hindi siya, parang feeling ko hindi kami mapapahamak na magkakapatid. Mm. Matatakwil lang kami. Char. Matatakwil lang kami. Ikaw, Okay. feeling ko sa inyong magkakapatid, parang siguro makikilala ka lang nila doon kung sino yung totoong Ate Ako. Bebs. Sino totoo? Baka, nakakasakal naman to. Baka ganun. Hindi, pero yung ikaw, sa point of view mo, dun sa chat group natin magbe-best friend. Oh, parehas tayo ng ng sentiments doon kasi parang kung dati nung medyo bata-bata pa tayo, parang medyo tayo doon, hindi tayo masyadong careful sa mga pinagsasabi natin doon. Alam mo 'yun? So medyo feeling ko mapapahamak. Hindi naman mapapahamak pero may ma-hurt tayong mga tao, I guess. Pero, Tapos sa family ko naman, parang ganun din, may ma-hurt din ng mga tao. May mga ma-hurt din ng mga tao sa mga pinagsasasabi ko doon. Sa part nila, feel ko wala naman kasi sila yung parang, ate, huminahon ka na, parang mga gano'n. Tapos syempre, totoo. medyo syempre, meron kaming mga secrets din as family. So parang, hindi kami mapapahamak, pero parang, alam mo yun, yung privacy namin is parang, Mm. something, Mapapublicize lang. oo, mapapublicize. A very private person ng mga charot. Charot Yung lang. Ako family lang, mo, hindi, ikaw oo, hindi. hindi ako sila, ganon. So, sa family, yung mga iba ko namang friends, ganon, hindi din. Parang ako lang, if ever mapapahamak. Hindi mapapahamak, ma-judge. Parang, ay, Madyan. ganito pa. Ganito pala talaga siya. Parang, ang careful pa pala talaga niya sa mga sinasabi niya sa podcast nila. Oo.
Ganyan. Yun, yung pa sa akin. Hindi, pero Okay. hindi naman ganun kalayo yung pagkatao mo sa totoo at saka dito sa podcast. Sadyang hindi ka lang pwedeng maging ano dito. Todo, todo. Todo, Oo, todo. oo. Siyempre, nagki-care pa din naman tayo sa mga mararamdaman ng mga tao, di ba? Listeners. Oo, ng Yes. mga listeners, ganyan. And if ever na may matamaan, ganyan. Okay. So, natanong ko to because, alam niyo naman, I know, hindi man lahat sa inyo, pero I know, nakadamihan sa inyo, nakakaalam na naman ng pinaka-recent na issue na pinagdadaanan talaga ng bawat Pilipino at buong bansa. Ano naman talaga. Bansa. Okay. So for context lang, sa mga hindi nakakaalam, meron po kasing isang bagong love team sa Philippines. Alam mo naman ng mga Pilipino, grabe ang... Wait lang, tatanong ko lang, ikaw ba alam mo? Oo. Okay. Kasi knowing A, parang medyo na rin ako dito eh, nag-hesitate din ako kung eto ba, okay ba tong topic na to. Kasi baka hindi siya ganun hindi ka masyado interesado. Pero feeling ko naman, the way we will discuss this tonight, charot. Feeling ko naman magiging interesado ka. Yun na nga, going back. Okay, sa mga hindi nakaka... So, meron kasing dalawang love team, or may bagong love team, si Maris at si Anthony. Okay, si Anthony, in a relationship siya with a non-showbiz, which is si Jam. Ngayon, habang nagkaka-love team sila, ganyan-ganyan, meron na balang landian na nangyayari. So, aware daw si Jam doon, pero parang iba yung sinasabi, or iba yung, parang sinasabi ni Anthony na hindi daw yung landian, party ng work, gano'n. Mm. And then, nalaman ng mga, and then nag-break sila. Tapos nalaman ng mga tao na parang nag-break sila because of a third party. Bakit? Kasi may mga repost si Jam sa TikTok, which is talagang napag-usapan. And then, ayun na, tinatanong na sila kung nag-break na ba talaga. Hanggang sa nagsalita na yung guy, si Anthony, na-break na sila. Tapos parang from there, or na-trigger yata yung mga, dito, yung mga fans ni Marisa at ni Anthony, na sila, ano yun, parang overthinker lang daw, si ate mo girl, si Jam, dun sa relationship nila. Love team na sila, wala talaga nandiyan, gano'n. Or nag-overthink na siya. So siya yung binabash because of the repost, ganyan. And then, umamin na nag-break. So, mas madaming nag-bash dun sa girl. Ganyan. Hanggang sa, feeling ko yun na yung nag-trigger dun sa girl na mag-post sa mga screenshots nila. Why? Feeling ko kasi, syempre, celebrity yung mga yun. May mga, yun na, may magbabash para sa kanila. Alam mo yun, aawahin Mm. si Jam para sa kanila. Unlike si Jam, wala naman siyang fans. Alam mo yun? Kasi hindi siya True. celebrity. So, parang yun yung way niya para i-defend yung sarili niya. And at the same time, na-hurt na rin siya. Parang, okay, sinaktan niyo ako, edi sasaktan ko din kayo. Parang in a way, revenge. Diba? Ganon. Medyo mahaba at nakakahingal. Pero I hope na nasundan ninyo yung chatters. Okay. And then, nag-question, parang dahil sa mga screenshots na nilabas ni Jam, wala nang tinanong ng mga tao kung totoo ba to, anong nangyayari. Dahil meron ng pruweba. Okay? Mga tao, including myself, right away, na-trigger kami, nag-react kami, nag-judge kami, and talagang in-express namin yung disappointment namin towards True. Anthony and Maurice. Okay. So, ang daming issue ang na-raise doon. Sobrang dami, including, syempre, cheating. Ando na yung cheating. Work ethics. Meron pa yung nasabi about misogyny, patriarch, something like that. Um, yung privacy, yung mga legal things like um data privacy, VAUSI, yung mga Mm. contracts with the brands and so on. Kaya parang sabi ko, okay, hindi lang to basta chismis. Magiging interesado si A. Interesado si A dito. Kasi marami kang pag-uusapan. And as alam niyo naman kami ni A, gustong-gusto naming matuto sa mga kasalanan ng ibang mga tao. Ibang tao. Kaya, this is not simply parang pagchismisan natin tong dalawa. Ganyan. But, itatakal natin yung mga nagkamali, ganyan. Yung mga nangyari, ganyan. And at the same time, ano ba yung lesson na matututunan natin? Ito. Okay? So, gagawin natin medyo valuable yung ating chismis for tonight. Chismis. Okay. So, sisimulan natin sa tanong na, sa tingin mo, A, why do we care so much about this issue? Bakit sa tingin mo nangengialam? Yun na yung word kasi na nakikita ko. Masyado naman tayong nangengialam sa
ganito sa nangyayari sa kanila, ganyan, ganyan. Hmm. Well, actually, for me, in my point of view, I think nangingialam yung ibang tao. Kasi personally ako, hindi ako nangingialam. I don't really, I gave some comments, but I didn't publicize any comment about the issue. Mm, Pero I think the reason why nangingialam tayo is kasi in siya eh. And then another thing is parang, kumbaga, it's been decades that we are fighting against, yun nga, yung pangangaliwa ng ibang tao. And ano kasi sila eh, public figure. mm, That's why parang they gave their trust to those actors. And of course, they didn't expect na ganun sila. Ganun yung ginawa nila. Kaya parang they were hurt and they want to hurt the other person as well. Because yun nga, 'di ba? Hurt people hurt hurt people, 'di ba? people. Mm, And gusto lang siguro nilang ilabas yung yung disappointment mm, that they felt towards Anthony and Maurice. That's why nangingialam ng ibang tao. But I would like to say that um, they, yung, yung paglalandian nila, I think that's natural. But they didn't do it in the right way and in the right time. mm, 'Di ba? Kasi kung gusto naman na pala talaga nila yung isa't isa, they should have let go of their partners. mm. 'Di ba? I guess in the part of Maurice, or maybe not, kasi recently lang din naman siya na hiwalay kay Rico. Mm. So, and and I think that ang tawag dito, yung landian na yun eh medyo matagal-tagal na. So probably my only 2 cents here is they should have separated from their partners before doing those things. 'Di ba? Totoo. Kasi gaya nga nung lagi natin sinasabi dito sa podcast na parang hindi hindi mo mahal yung isang tao kung may iba ka ng ginugusto. 'Di ba? So parang why not let go of the other person so that you'll be happy, 'di ba? Exactly. It's better to hurt that person one time than to hurt that person several times while holding on holding on to that That is. relationship Mm-mm. na tingin mo hindi naman na mag-work, 'di ba? And in the Exactly. part of Anthony Jennings, like that's your crush pala, 'di ba, no? Um sa part niya, parang pinaikot-ikot niya pa si John dun sa nangyayari, 'di ba? Alam naman niya sa sarili niya na nagloloko na siya. Because in the conversation, you can see there that na sinasabi nilang magbura ng messages. And in that, yung act na yun pa lang, that's form of cheating. Di ba? Mm. Bakit? True. Bakit pinatagal pa? And alam niyo naman mga chatters, I really don't like cheaters. So yeah. True. So, okay, thank you for that point of view. At least, meron point of view ang isang taong hindi masyadong interesado sa celebrities. Okay. So, ako naman, iba naman tong point of view kasi ako, ang point of view ko naman is, I'm a fan of Snoreen. Snoreen yung partnership nila noon sa isang teleserye or they call it Maton now. So, invested talaga ako sa kanilang dalawa. Sobrang kinikilig ako sa kanila. And dahil invested ako sa kanila, medyo na involved na rin ako sa parang personal life nila. So parang alam ko na rin na may girlfriend si Anthony, ganyan. And pag nagfa-fangirl din kasi ako, gusto ko na parang yung morals, parang same din sa akin. Alam mo yun? Yeah. Ganon. So yun, parang kaya nung nalaman ko yung cheating na issue nila, sa pinakauna talaga, ang una ko talagang naramdaman is na-disappoint ako sa kanila as a Mm. fan. Tapos, and immediately, nasaktan ako kay Jam.
Kasi parang somewhat, hindi naman talagang may nag-cheat sa akin, gano'n. Pero, parang feel ko na pagdaanan ko din yung mga, alam mo yun, yung may mga fina-flirt, ganyan. Ang akin lang, kasi wala akong screenshots. Ano lang, sa utak ko lang. Gawa-gawa ko lang. Isipin mo yun, gawa-gawa ko lang, pero iba na yung feeling, 'di ba? What more kapag may nakita na akong screenshots. So, yun talaga yung parang trigger sa akin. And, hindi naman natin maaalis na kasi celebrity sila and lahat ng tao pinag-uusapan sila. Kaya, hindi naman tayo magiging parang, paano ba sasabihin mo, hypocrite na parang, ay, wala kang pakialam dyan. Talagang magkikare ka. Lalo na kung yun lang yung makikita mo, di ba? True. Ayun. So, Um, though some talagang gusto lang nilang maki-in, gusto lang nilang makiuso, gusto nilang may masabi lang sa trending. Yung iba naman talagang hindi sila directly nakikialam sa mga buhay nila, pero nagre-react lang sila. So yun. So parang dahil nga parang yun na public matter na siya. So everyone parang nag-engage sa social media talagang may involve. Yun yung side namin kung bakit ba maraming may masay, may opinion dito, 'di ba? Ngayon naman, next naman tayo. Anong masasabi mo dun sa um quote na wag mahalin mo ang trabaho mo, wag ang katrabaho. Well, actually, ako, I don't believe in that saying. What I believe is love yourself. Do not love your job and your coworkers. Love yourself. More like for me. But I would say about that topic that yes, you have to be professional, diba? I mean, uh, we really have to love our job kasi yun naman talaga yung source of income natin, diba? And another thing is kung may in love ka kasi or there is love involved between you and your coworkers, it will be hard for you to work, actually. For me, personally, parang nafe-feel ko na maaapektuhan yung trabaho mo pag, kunyari, nag-away kayo. There will always be an effect to the work environment that you are in. Kasi hindi ka makapagtrabaho ng mabuti, lalo na pag nakikita mo yung kaaway mo, di ba? Though, meron naman tayong kaaway kahit wala naman tayong karelasyon sa trabaho. Pero iba kasi yung relasyon ng dalawang tao tapos nasa iisang lugar lang sila or isang trabaho lang sila. Parang medyo nakaka nakakaperwisyo sa trabaho, nakakaperwisyo sa mga katrabaho. Exactly. Kasi alam nila, lalo na kung alam ng mga katrabaho mo na kayo, 'di ba? Na nararamdaman nila na nag-aaway sila. So parang kumbaga hindi ka nila kunyari for example ako may karelasyon ako sa trabaho. Hindi nila ako masasabihan na uy pakisabi nga kay ganito ganito sabihin usually ginagawa mo naman yan. Tapos biglang one day hindi mo na ginagawa kasi Mm. nag-aaway kayo. Parang it's a matter of professionalism. Professionalism when it comes to work. Pag yun ang topic pag yun yung point na sinasabi mo, love your work, not your coworker. For me, for me. Okay. Um, Hindi natin maaalis yung attraction natin sa isang tao, 'di ba? Lalo na kung type mo talaga siya, alam mo 'yun, type mo talaga siya eh. Mm. Pero um para sa akin, nasa sayo naman 'yan kung kaya mo i-handle yung mga parang nabanggit mo na negative side or mga cons nung pagkakaroon ng ka-inner relationship with a coworker. Kung Mm. kaya mo naman i-handle, why not, 'di ba? Kung kaya mo namang paghiwalayin yung professionalism at saka yung romantic relationship mo dun sa tao na yun, then why not? Pero kasi sa industry kasi nila, alam naman natin na ano yun eh, pag nagla-love team Mahirap. talagang, oo, kasi sa kanila, yung sa acting, isa kasi sa nirason ni Anthony, kung bakit sila ganun ka-sweet, ganun ka-intimate ni Maurice is because part yun ng work nila, yung method acting na sinasabi. Yeah. So, kung ganun yung
klase ng work, ang hirap talagang mapigilan yung attraction, 'di ba? And then, Mm. sinabi mo kanina na parang um, ang hirap na ngayon, for sure mahirap na ngayon magtrabaho sila together dahil sa issue na to. Yon yung isang True. sinasabi na ang hirap na ka-relationship mo yung katrabaho mo. Tapos, um, parang, Unless they are really professional that they can still uh, act together kahit may issue ganito, di ba? yeah, oh, ang galing ninyo kung ganun, 'di ba? Ayun lang naman sa akin, kung kaya nyo, day one, nun. Dito naman sa issue nila na okay, magka-work sila. Uh, pero yung isa naka-in a relationship. Ando dun na, yung, oo, ma-attract ka dun sa tao, pero dapat alam mo yung boundaries mo at alam mo dapat na lumayo sa temptation. Mm. 'Di ba? Na kahit na anong True. work pa yan. If single naman kayong dalawa, and if kaya nyo naman i-handle ang professionalism at yung romantic relationship, go, why not, 'di ba? Pero kapag in a relationship ang isa sa inyo, syempre ando dun yung boundaries, layo ka sa temptation, ganyan. And always be professional. Hello, nandito ka para magtrabaho, hindi para maglandi. First of all. Actually, that's what I'm always telling to sa mga staff ko. Kasi meron akong staff. Dalawa sila actually. They are two couples. Yung isa, nagwo-work siya before with us. So parang pag nag-aaway sila, sabi ko sa kanila, pag nag-aaway kayo, dapat magtrabaho pa rin kayo ng maayos kasi hindi ito bahay, sabi ko. Nasa trabaho kayo. Maging professional kayong dalawa. Mm, Kaya parang starting nun, parang um, pag nag-aaway sila, hindi na nila masyadong pinapahalata. halata. And then, yung isa, lumipat na ng ibang chef para hindi sila magka, kunyari Sama. nag-aaway sila, hindi sila magkasama. And Mm. then yung another couple naman, yung dalawang yun naman talaga, todo-todo din naman ang landian nun sa trabaho. Sabi ko sa kanila, magtrabaho muna kayo, mamaya na kayo maglandian dyan. Oo, ganun din. Kasi minsan din, inuuna pa yung harot, 'di ba? Yung mga Hmm, iba kaya nga may mga policies din sa work na bawal ang magka-asawa or magkarelasyon. magka-relationship sa work, ganun. Which is acceptable din naman kasi ang dami rin natin kailangan consider. True. Kasi mahirap din talagang i-control ang feelings. Mm, Diba? Yeah. okay. So, moving on to our third topic. Okay. Isa din sa parang naging usap-usapan is yung mga intimate text messages. Okay. Hmm. Ito actually yung pinaka-highlight nun eh. Pansin mo ba? Ito yung pinaka-highlight. Talagang may Kasi yun lang recall. naman talaga yung pinoint out doon eh. Yun yung mga pinoint out talaga ng mga memes, ng mga... So, hindi na namin sasabihin kung ano yung mga yun. Kung hindi nyo alam, Hmm. okay na yun, wag nyo nang alamin. Kung alam ninyo, okay. So, Adi, maintindihan nyo kami. congrats. Oo. Congrats. Well, first of all, very normal naman kasi talaga yun sa mga couple. Wag na tayong ano dito, alam mo naman, magpaka-pure and ano. Sa mga couple, Oh, meron tayong mga level of intimacy pag nagme-message, 'di ba? So, pwedeng, true. pwedeng, kung kay Maris, ganun siya, ka-intimate talaga sa partner niya, ganun talaga. Hindi na natin siya para i-judge. Ang True. nagkamali lang talaga is, yun nga, naging mali lang kasi sa maling tao. Yun nga yung sinasabi ng pinsan ko na there is nothing wrong with how she acted. Hmm, The only thing that she have done wrong was sending those kinds of message to a person who is in a relationship. relationship, yeah. Kasi human nature naman na yun eh. Everyone is malande. Huwag kayong maging arte dyan. But we are malande to a certain person lang naman, di ba? Meron namang mga iba talagang malande sa lahat ng tao. Pero syempre, may level of landian lang naman tayo dito. Oo, ganun. And if ever, ako naniniwala ako ha, if ever na lumabas man yung, kunwari single si Anthony, at lumabas yung screenshot na yon, feeling ko,
knowing some of the Filipino people, pagtitripan talaga sila. Pero they will not get yung same na hate na nakukuha nila ngayon. Feeling ko True. lang, ito lang yung ginamit ng mga tao para ipahiya talaga sila. Hindi naman sa some. Yung iba talagang pinagtripan na lang talaga sila. Yung iba naman parang um, gusto nilang, alam mo yun, yung parang, oh, ito na yung consequences sa mga action ninyo. Kaya talagang dun yung pinagtawanan or parang, ano ba, yun yung ginamit na material Pinagtripan. nila. Yun yung ginamit nilang material to, alam mo yun, pahiya lalo na si Maris. Ganun. Kasi, Hmm. yun nga, yun nga. Kasi nga siya naman, may recall nga tayo dun sa ano niya, 'di ba? Sa mga sinasabi niya. Ganon. Pero actually, sinabi ni Rico, ganun daw talaga siya in private. Mm. So, in, I mean, it's like, parang expected na sa kanya yung gano'n. Since nasabi naman na ni Rico yun sa public before. Talaga, hindi ko ano. Yeah. Sabi ni Rico na parang, um, iba daw umakto si Maris pag private, pag silang dalawa lang. Which is, I don't see Which nothing is wrong with okay. that. Para sa akin There's na, nothing wrong. there's nothing Yeah. wrong with that. Ganon. It's just done with another With person the who wrong isn't. person. With a person who is committed. Yeah. And pero hindi rin naman natin din alam, no, kung, kasi umamin din siya kay Rico na before sila mag-break, may something na siyang nararamdaman. So, baka lumanda na. Anyway, since hindi na wala naman tayong ano dyan, proof, huwag na nating pag-usapan. Natatawa ako, meron yung isang comment doon or isang post doon na sabi nila, siguro matagal lang alam ni Rico yung nangyayari pero hindi siya marunong mag-screenshot. Madami pa yan! Siguro naiwan din ni Rico yung sweater niya, pero hindi inamoy. Kasi amoy efficacy oil. Baliw Sobrang gago. baliw talaga mga Pilipino. Oo. Well, yun nga, yung parang, isa din yun sa parang, isa sa mga mali na ginawa, which is pag-uusapan din naman natin mamaya. Okay. Pag-usapan natin yun mamaya. Na Pero kung, gusto ko itanong na mhm. bakit, bakit yung hate na kay Maris lang? Parang Yeah. more on Maris lang. Actually, that is the next topic. That is the fourth topic. Oh, okay. Kasi parang That's nabanggit good nga din yun. introduction. Yeah. No, kasi nabanggit din yun na bakit siya lang. So, doon na lumabas yung binanggit ko kanina na misogyny, patriarch daw masyado ang mga Pilipino. Patapos na ang Hmm. 2024, ganun daw. Pero parang feeling ko naman hindi ganun yung nangyayari. Okay. Ito ang explanation. Inanalyze ko talaga ang mga nangyari. Hindi naman. Ito naman yung feeling ko kasi parang, bakit napupunta na tayo sa ganito? Eh, mababaw lang naman. Para sa akin, mababaw lang naman yung nangyari. Pero ang daming na kung paano inanalyze yung mga tao. Para sa akin, hindi naman dahil babae, una, hindi naman dahil babae si Maris, kaya siya ang pinaka talagang pinupuntirya or pinaka Hmm. mas binabash. Pangalawa, hindi naman dahil dun sa paglalandi niya, ganon. Yung way ng paglalandi niya, ganon. Para sa akin, dahil yon meron ngang meme factor yung mga sinabi niya. Kasi nga yung mga Oh, tao, yung mga iba, hati yung mga tao eh. Yung mga iba, parang for the meme lang sila. For the kung ano yung funny, ganun. For clout, lalo yung mga ibang content true. creators. Tapos, siya kasi yung mas sikat. Maraming marami nang may kakilala kay Maris. Pero, hindi naman lahat kilala si Anthony. Hindi naman, mas lalo si Jam, hindi naman siya binabash. Hindi naman ganun kakilala si Anthony. Kaya hindi siya masyadong, alam mo yung parang expectation lang dun sa artista. Parang, uy, si Maris, kaya kilala ko yan, ba't ganyan? Parang ganun, yung expectation man True. sa pagkatao niya. And then, yun nga, may recall kasi yung mga sinabi niya. Para sa akin, isang malaking factor. At saka basta kasi, mas maingay yung, pagbabasahin mo yung conversation nila, parang mas maingay
pakinggan yung mga sinasabi niya kaysa dun sa mga sinasabi ng lalaki. ng lalaki. More like, parang play safe kasi si Anthony dun sa mga screenshots. Totoo. 'Di ba? Parang, siguro din gusto din ipakita talaga din ni Jam, which is okay lang. Na talagang, eto ang landi ni Maris. Parang ganon. O, flirt niya yung boyfriend ko. Parang ganyan. Feeling mo ba magaganon si Maris kung sa personal hindi maharot sa kanya si Anthony? Yung parang meron yung And isang part dun na parang I'll touch my body na lang. Tapos sabi niya, ipahinga mo na lang yan. Sa tingin mo pag personal, sasabihin niya yun kay Maris? I don't think so. Na, ako tingin ko hindi. 'di ba? Parang play safe si si Anthony dun sa messages niya. Pero pag personal, Yeah, tsaka I think, whether personal man or dun sa text, I think yung screenshot kasi, it was parang talagang finocus sa yun nga yung sinabi mo kanina sa gaano kalandi magsalita si Maris. But hindi naman pinakita kung paano nag-start, how did it started, in between, and how did it ended, di ba? Para kumbaga, piling-pili lang talaga eh. Kung ano lang yung mga part na meron mga sinasabi si Maris na kalandian, dun lang naman yung mga pinagpapopost ng babae. Just to hurt her. Because she was hurt by that person as well. Di ba? yeah, we cannot blame her because that We is how cannot she blame. coped, 'di ba? With that Yeah. situation. Anyway, pero in reality, we hate both of them, Anthony and Maurice, because they are cheaters. Not we hate them, but we hate Di. them because they cheated. Yeah. Okay. Hindi naman sa mas nakakainis si Maris kasi ang landi niya. Mas nakakainis si Anthony kasi siya yung may girlfriend, dapat he knows better, parang ganyan. No, para sa akin, equal lang talaga yung hate na nakukuha nila. Pero the way it was parang um, pinapakita sa social media, dahil mas maraming nasa-circulate kay Maris, feeling ng mga ibang tao, si Maris Si lang yung Maris yun. pero hindi. Both of them, we hate them. Equally. We equally hate them. Ayun. At saka dapat lang naman talaga. When it comes to cheating, both parties should be hated. Not just Mm, one person. Kasi whether sabihin mo man na yung tao yan ay kabit, for me, hindi naman siya magiging kabit kung hindi naman papayag yung isang party na maging kabit siya. Di ba? tama. So, yeah. Ayun na, hindi na natin na-relate sa misogyny kasi parang sinabi nga na dahil babae siya, ina-expect ng mga tao na hindi siya yung dapat na maglande kasi nga babae siya, ganyan-ganyan. Parang masyadong aggressive, parang hindi dapat nagpo-first move. Feeling ko naman, hindi naman na ganun yung mga Pilipino na ano na tayo, natuto na rin tayo na natanggapin na may mga babaeng nagpo-first move, may mga babaeng aggressive, ganyan. And kung meron mang ngilan-ngilan na hindi pa nakakatanggap nun, acknowledge natin, okay, meron yung mga ngilan-ngilan. Pero hindi kasi yun yung issue eh. Okay? Simple lang yun. Sikat si Maris, mas may recall at meme factor yung mga sinabi niya. Kaya siya yung, kaya Mas siya yung pinupunta. mas Parang mas pinupunta niya. pinupunta din. Yes. Siya yung, sa kanya mas nagfo-focus yung issue. And Issue. regarding naman kay Anthony, hindi naman din inaccept natin lahat na, ay, kasi lalaki, kaya cheater. Hindi natin inaccept na ganun, di ba? Parang, um, hindi na lang din tayo masyadong maraming sinabi sa kanya kasi wala rin naman na nasabihin dahil wala naman siya mga pinagsasasabi. Katulad ng sinabi ni A. Yeah, tsaka another thing is parang di ka naman magiging parang hindi ka magiging in pag siya yung pag-uusapan mo. Kasi lately lang naman siya sumikat eh. I mean, nakilala. Mm, Yun nga, yung gaya nga yung sabi mo kanina, mas sikat nga talaga si Maris. Kaya mas maraming kumakapit sa kanya, lalo ni mga content creator. Mas lalo, mm, mas maraming kumakapit sa mga pinagsasabi. mm. And mas marami talagang magre-react towards her because mas marami, siguro marami siyang na-disappoint na fans. And you Okay, are one of so, them. yeah, sobrang sayang kung alam niyo lang kung gaano ako ka-fan ng Snorin.
Promise, wala akong pinapanood dun sa teleserye nila, kundi yung ano lang nila, clip lang nila. Sobrang kilig ko. In-story ko pa yun sa Instagram. Meron pa akong, if you will remember, Tita Grace, yung nag-guest natin Hmm, dito, kaming dalawa lagi kami nagsasenda ng mga clips nila kasi sobrang kilig kami. Kaya, na-disappoint talaga ako. Akala mo naman talaga, bakit? Fun eh. Hindi mo true. naman ano eh, maaalis na That's grabe ka part naman of fangirling. magpa-apekto. Hindi kasi yung mga iba, well, singit ko lang. Singit ko lang mamaya. Meron pala tayong topic for that. Kasi yung fifth na topic natin is, why do you think she posted the screenshot? She publicized the screenshot. Actually, naniniwala naman ako dun sa sinabi niya na to clear up herself. Her side of the story. Parang kumbaga, naniniwala ako dun na kasi parang inaano siya eh, binabash siya ng mga tao. Although she's not famous, but alam mo naman mga Pilipino, di ba? Pag may mga ganyang topic, binabash ka agad kahit sikat ay kahit hindi sikat. And she just want to clear herself up and to tell her side of the story. Di ba? Parang I believe her on that part. Kahit Yes. na kahit na sabihin na nating parang may hidden agenda. But Mhm. parang nadidisregard yun eh. Nadidisregard dahil in-explain yung sarili niya na she didn't post that to destroy someone's reputation but to clear, just to protect herself from the issue. Yung before nung mga screenshots, meron kasi siyang mga pinupost pa doon ng mga videos. Yan. And Hmm. yung isa dun sa mga pinost niya na video, parang ang sinasabi doon is, I was taught that keeping quiet kept the peace until I ask myself or until I realize whose peace am I keeping. So, kung sino yung mga nanakit, sila at peace. Kung sino yung mga don't want to Nasaktan. kung sino yung mga may atraso, sila yung may peace. Habang ikaw, you are at war with yourself. There's war within yourself. So, kaya True. yun yung reason niya kung bakit niya kailangan magsalita, 'di ba? Kasi siya yung parang sa picture, siya yung may mali. Siya yung overthinker na girlfriend, siya yung parang sisira ng career ng boyfriend niya. Alam mo yun? So, True. syempre, si Maurice and Anthony, meron silang fan base. May magtatanggol para sa kanila. Hmm. How about her na hindi sikat, walang fan base? Sino magtatanggol sa sarili niya? 'Di ba siya? Siya Tama. lang. 'Di ba? So, para sa akin, hindi siya yung um, hin- kung ang isa sa intention niya is para sirain din silang dalawa, para sa akin ma-accept ko yun. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung pain na nararamdaman niya, 'di ba? Kung doon niya kung doon niya makukuha yung parang ano may masasatisfy siya, at least may nagawa ko para sa sarili ko, sa mga nanakit sa aking tao na to. Bakit natin yung pagkakait sa kanya? Tayo ba yung nasaktan? Ikaw ba? 'Di ba? So Ikaw ba? yun, so yung sobrang sad na siya yung niloko, siya pa yung nakaka-receive ng ganong hate na bakit mo pinablicize, bakit mo, alam mo yun? Pero actually kasi sa culture ng mga Pilipino, parang ganun na eh. Parang kumbaga, nasanay na tayo sa ganun na yung mga inaapes, sila yung tatahimik para lang, as they always say, be the bigger person. But sabi nga niya, if you don't feel at peace with yourself, then give that peace to Oo. yourself. Diba? And kung hindi niya gagawin na i-post yung mga screenshot, sinong maniniwala sa kanya? True. So kailangan niya ng proof, 'di ba? O ngayon naniwala tayong lahat sa kanya.
'Di ba? Mm. So, sa mga nagsasabing mali pa din yung ginawa niya, I understand na siguro hindi yan yung way niyo to cope with pain or kung i-defend nyo man yung sarili nyo. Pero, please lang, wag na That's kayong true. magmagaling. Wag tayong magmagaling at magturo kung paano maghilom at protektahan yung sarili niya. Doon kayo True. magturo at doon kayo magturo sa mga nakasakit at nagkamali. 'Di ba? Sila ang dapat turuan, hindi yung taong naghihil. Hmm. At saka kasi, iba din naman kasi yung yung trauma na makukuha mo sa online bashing. Feeling feeling na bash na sa online. Pero iba kasi talaga eh. Parang kumbaga, you don't know who are you fighting with. Mm, 'Di ba? Na parang there is a lot of hate coming to you, but you don't know where it is coming from. exactly. And mababaliw ka rin talaga sa ganun. And it might cause you some disability. mental disability ka rin. But yeah. Oo. Mm-mm. Okay. So, dahil dito sa mga pagpo-post niya ng screenshot, lumabas yung mga issue about legal matters. Okay. So, syempre, unahin natin siya. Kasi parang, pag sinabi mong legal matters, parang everything is against her. 'Di ba? Hmm. Pero i-discuss natin kung ano ba yung legal matters na parang nabo-brought up na pwede niyang i-file against Anthony. I don't know if parang kay Maris din ba pwede niyang mag-file ng VAUSI? Violation? I'm not familiar with Vauci actually. Ako din. Kaya sabi ko, pag-usapan din natin ng legal matters dito kasi malay mo, may mga taong hindi katulad ni Jam na kayang i-defend yung sarili niya or walang may pakialam kasi hindi naman celebrity yung nanloko sa kanya, 'di ba? So at least meron silang parang pwedeng i-file na case. Kung hindi man ikaw makapaglabas ng screenshot para makapaghiganti, at least makapag-file ka ng ng case, 'di ba? Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Kasi para ini-include, hindi Mm. lang siya physical, pwede rin pala siyang Psychology. psychological, mental, and Mm. emotional. Which is dun Mm. nagfo-fall, if ever, yung mga naloko. After mapag-usapan tong mga to, hindi pa rin talaga nire-realize ng mga ibang tao na kapag niloko mo yung isang tao, ganun-ganun na, ang sobrang daling sabihin na, go, move on. Manahimik ka, umiyak ka, move on. Talaga ba? Hindi ganun kadali yun. Huwag Hindi nga. kayong mga ano siya. Kung alam niyo lang yung pinagdaanan ni A, balikan niyo yung mga ibang episodes namin about cheating. And tawa-tawa lang kami, pero grabe talaga yun. It's not, parang ano siya, life-changing, kumbaga. Yun na yung parang, okay, paano gagawin mo sa buhay mo after ng heartbreak na to? 'Di ba? Tsaka 7 years sila. Sasabihan nyo lang ng move on. How dare you? Tagal din nun, How no? dare you talaga? Ilang taon lang nasayang mo lang, no? Hmm? Hindi naman siya nasayang. But of course, yung bond ba? Yung, oo, Sabihin, na-invest mo. kahit nga, kahit nga sabihin mo lang na ilang buwan lang, marami nang invested doon eh. I mean, marami ng emotion, marami ng physical investment na nangyari doon. Hmm. Totoo. And, siguro naman dahil may social media, nakaka-encounter naman kayo ng mga taong nag-give up dahil broken-hearted sila. 'Di ba? True. Talagang nakakaano talaga yun. Kaya feeling ko isa din yun sa reason kung bakit ang daming nag-react agad-agad. Because may na-trigger na trauma sa kanila. Yung sobrang True. nagtatanggol kay Jam. Mm. Kasi sabihin natin na parang, okay, naka-move on ka na. Pero once na may nakita ka na someone na nagdadaan doon, maaalala mo pa din eh, dun pa rin eh, yung trauma mo. Ganun. Sobrang lungkot lang na hindi hindi nare-realize ng ibang tao na pag niloko ka, akala madali lang. Sobrang lungkot. Sobrang lungkot. Sobrang hirap actually. Mahirap. Sobrang hirap ng ganun sitwasyon. Lalo na kung yung talagang invested na invested ka rin sa tao.
And alam mo yun, yung gaya nga sabi ko kanina, yung mga memories na pinagdaanan, yung mga bonding na pinagdaanan yung dalawa, then masasayang lang or masisira lang or mag end lang dahil nanloko yung isa. Masakit eh, masakit. Kasi syempre marami ka ng emotion na binigay doon. From happiness, kailangan mong mag-shift from happiness to sadness, loneliness. And then some people will continue to depression and everything. Mm. Diba? Okay, hindi naman na natin kahit na bigyan siguro natin ng lessons yung mga tao na yun na ganito kapag pinagdaanan mo yan, di nila maiintindihan hanggat di nila napagdadaanan. We don't wish Napapagdadaan. na sana mapagdaanan nila kasi baka hindi nila kayanin. Kaya quiet na lang kayo. 'Di ba? Yung nagsasabi na move on na lang, ganyan, ganyan. Okay. Ito pa, na may mga nagsasabi din sa kanya na dapat siyang filean ng case. Cyber libel. Libel? Cyber Libel. 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 Violation of privacy, ano ba yun? Privacy Act. Cyber. Cyber libel, pag na-damage yung reputation nila, tapos yung privacy law, dahil nag-post siya or nag-publicize siya ng private conversation. So what can you say about that? Sa akin, yung sa cyber, ano ba? Libel. Yung Libel. sa libel. Actually, meron siyang laban doon. Kasi parang pwede niyang sabihin na hindi nga yun yung intention niya, na sirain yung dalawa. Parang kumbaga, ang intention niya is to prove that she is that what she's feeling is true, 'di ba? Na parang pwede yung sabihin niya. Actually, pwede Mm. yun. Hindi siya hindi siya pwedeng hindi hindi siya pwedeng pilitin ng korte na no, sinisira mo yung reputation nila kaya pinino mo yun. Kasi pwede niyang sabihin talaga yan na hindi nga yun yung intention niya. So it depends on the And then, intention. oo, depende yun sa Intention. intention mo. Hindi naman yun Mm. dahil lang nag-post kayo, yun na yun. It depends on your intention. At saka, yung sa isa, yung sa Di- privacy, parang Data medyo, Privacy Act. yeah, yung Privacy Act, medyo doon tayo may 50-50 kasi nga, private conversation nga talaga yun. And, alam natin kung sino yung mga nag-uusap doon. Unless, buti sana kung yung, kumbaga, ano lang, yung pahapyaw-hapyaw lang yung mga pinakita niya. Pwede yun. Parang Mm. hindi siya pwedeng i-demanda ni Maris or ni Anthony Jennings na silang dalawa yun, di ba? Mm. Okay. Though, hindi naman magagawa yun kasi alam naman talaga natin na yung dalawang yun ang pag-uusapan niya, di ba? I mean, yung, yung topic niya for that issue. So ikaw, sa tingin mo, parang i-encourage mo ba both parties na mag-file ng cases? Sa akin, hindi. Parang petty thing kung ikakaso mo pa yun. Ano, um, ang point of view ko lang naman kasi pag nagkaso si Maris at saka si Anthony Jennings, it's parang sila yung sisira ng reputation nila. Kasi that's one way of admitting that they are really cheating. Mm. That they are really the first. They are really the people who are talking in that conversation. Di ba? So parang kung ilalaban pa nila sa korte yun, hindi sinira ni Jam yung reputation nila, pero silang dalawang sumira sa reputation nila kasi umamin sila unintentional, di Oh, ba? In the okay. part of Jam naman, I guess, um, let, let's, let the case rest na. Kasi parang kumbaga, um, point of view ko lang naman na parang nailabas mo na yung totoo. And I think that's what you really want, to prove your truth, di ba? So parang kumbaga, no need to file a case against them. Kasi parang at the end of the day, ikaw rin, parang hindi naman sa dinidiscourage ko, parang at the end of the day, parang ikaw rin lang matatalo dahil
nagsasayang ka ng pera sa dapat hindi mo kailangang pagsayangan. Pera at oras mo, pagod and everything. Di ba? Kasi kahit naman ilaban mo na, hindi ka na babalikan. Kahit ilaban mo na yan, wala ka rin namang mapapala. Kasi yung gusto mong, yung gusto mong makuha, nakuha mo na before filing a case, di ba? Same ako din. Parang hindi na kailangan pang mag-file ng case, ng legal cases, kasi baka both parties mahirapan mag-move on. Mas mahirapan. Alam ko mahirap na, pero mas mahihirapan pa silang mag-move on sa isa't isa. Ang maho-hope na lang natin dun sa dalawang parties na involved, yung matutunan na lang nila kung ano yung mga lessons. Especially dun sa cheaters. Dun sa dalawang cheaters. Ganun talaga. Sometimes we need to learn the hard way. Di ba? If that's the True. only way that you can learn. Pagdaanan mo na lang kung ano um, yung pagkakaroon mo ng bad reputation, ganyan. Yung tingin sa'yo ng tao ngayon, ganon. So sa mga cheaters, they really need to learn the hard way. Ayan, Actually, for me, nahuli na rin lang sila, ituloy na nila. Di ba? Parang sila baga, na lang. panindigan nila. Oo, panindigan na nila. Di ba? Andun na eh. Na, nailabas na gano'n na sila mag-usap, gano'n yung pakikitungkol sa isa't isa. Then, continue it. Why would you start something if If they you really can? like each other, what if Yes. landi lang talaga yun? Alam mo yung tawag ng laman? Oh, Or well, parang probably dahil sila yes. yung laging magkasama. Alam mo yun, parang for fun. Well, hindi naman natin alam. Pero may point ka. Tama, good point. Tuloy na lang nila if magmamahalan sila. At saka mas mabilis mamatay yung issue pag gano'n yung ginawa nila. Mm, Di ba? Parang yun nga yung laging sinasabi ni Vice Ganda dun sa segment nila sa Showtime na bakit ka, bakit ka mangangaliwa kung hindi mo naman kayang panindigan? Panindigan mo, di ba? panindigan mo na yung taong hinayaan mong makasira sa relationship ninyo nung taong dating True, mahal mo. true. Okay, hayaan mo na sila. Biglang hayaan mo na lang bigla sila. Kaya ako na sila. Yeah. Hayaan mo na sila bigla. Basta, sana, natuto lahat ng mga cheaters. Hindi lang Anthony and Maurice, kundi yung mga cheaters na chatters natin. Hindi, feeling ko naman Yung yung mga mga chatters natin, cheater-chatters wala. dyan. Feel ko wala. Kasi good influence tayo Sana. sa kanila. Sana naman. Sana Okay. naman sa dami-dami naman ng topic natin dito about cheating. Dapat naman natuto na kayo dyan, mga Nakonsensya chatter. na sila, di ba? Okay. So let's move on. Another legal case naman to. Regarding dun sa mga brands na endorse nila Maurice and Anthony. So may iba nagpa-publicize, mayroong isa nag-publicize na tineterminate na nila yung contract nila with Maurice, ganyan. Yung iba naman wala pang statement regarding doon. So, and may mga sabi na sa contract daw kasi ng ibang brands between the brands and the artist or the endorser, um, dapat walang scandal. True. Ayun. Actually, So, lahat naman. Lahat naman ng brands, really? ganun naman talaga. So, Oo, yun. syempre, reputation ng brand mo yun eh. So, yun. Parang, well, lahat naman ganun. Pero we still don't know the specific, um, Clause. ano ba? Ano? Clause. Clause, yeah. Specific clause yung mga contract ni Maurice and Anthony. Ganun. But, if yun nga, if the scandal affects um the Brand. contract, the brand, Oh. then right naman din talaga ng brand na i-terminate yung contract sa tingin mo. And then, in Just every lang. contract din naman kasi, in every contract din naman kasi may clause din na sinasabing um, the the brand can always cut, ang tawag doon. Basta, merong contract, Terminate. may clause din na, yeah, the brand can always terminate. The brand and the endorser can always terminate
this contract without prior blah blah blah. Notice without prior, Notice. ano mga ganyan. If Parang may ganun. scandal na involve. Yeah. So, right din naman ng brand Kasi yun. naiintindihan ko naman din yung brand. Kasi ano yun eh, para kumbaga, malaking impact sa kanila yun pag i-continue pa rin nila. And knowing Filipinos, parang hindi naman, although, medyo hindi na ako naniniwala dito na mayroong mga tawag dito yung ng, ano na kasi tawag doon? Ano yun? Boycott, ng Ah, boycott ng mga brands. There are yeah. some Filipinos they do, but there are a lot of Filipinos that they don't do. They Mm-mm. don't do that because they trust the brand, not the Mm-mm. endorser or That the whatever. endorsers. Para kumbaga, additional na lang naman yun eh, 'di ba? Pero in the point of view of a company or a brand, parang medyo mahirap nga din talagang makonect ka sa isang tao may issues na gano'n, 'di ba? Especially if And depende yun sa target na market or yung market oo ng or mga ano kasi mga clients or customers ng brand eh. If katulad nung ano kasi yun yung naglabas ng statement na they are terminating. Basta parang makeup brand. Tapos parang na-mention doon na parang yung customer kasi nila is parang mga kabataan and they don't want to be associated with endorsers with na may with gantong may klaseng gano'n. issue. Yeah. We do understand the brands actually. And I think the artists do understand that as well. Siguro there are certain brands na kailangan yung panghawakan. There are certain brands na okay, pag i-terminate nila, i-terminate nila. Parang kumbaga, may ganun eh. Di ba? Parang kumbaga, kung ikaw yung artist, iisipin mo din eh, malaking brand to. Hindi ko pwedeng pang bitawan to kahit anong mangyari. Ilalaban mo, di ba? Pero pag yung mga ganong mga brands na sa tingin mong kaya mo pa namang makahanap ng kaparehas niya, then go for it. I mean, it's okay. Let go na. Di ba? Mm-mm. Let go. Ako din, okay naman ako dun. Ganun talaga eh. Nasa kontrata yun eh. Legal matter din yun, 'di ba? Pero isa lang yung parang hindi ko din nagustuhan. To be fair din naman with Maris na parang talaga bang dineclare pa in public na oh, hindi na namin yan. Though, naintindihan mo sila, kailangan din lang i-declare para alam ng public. Pero, magigets naman na yun eh kung hindi na sila yung pinopost mo sa mga susunod. Alam mo That's yun? true. Parang, That's true. to be fair din lang naman, na parang sobra naman yung shame naman na sa sobra. Dun And sa actually, tao. that sikat pa yung brand na yun. Parang hindi ko nga masyadong kilala yung brand. Hindi ko rin kilala. Siguro kasi, baka gusto din nila magpasikat. Yeah, for PR. Marketing din Di ba? nila, PR din nila. Yan, Yeah. marketing strategy. Alam mo naman ng alam mo naman ng mga marketing strategy ng mga tao ngayon. Mm. Yun. So, sabi nga, isa-isa na nga daw yung mga brands nila. Sobrang dami nilang brands ngayon, lalo na si Maris. Sunod-sunod. Lalo na nung pumatok True. talaga yung love team nila, ganun. And, ayun, we don't wish naman anyone's downfall. Pero kasi, sobrang satisfying. Sobrang, biglang evil laugh. We don't wish anyone's downfall, but it's, it is just so satisfying to see na nakakarma yung mga taong nakasakit ng ibang tao. Na True. intentionally na nakasakit ng mga ibang tao. Kaya kung mag-alisan man yung mga brands, ang masasabi ko lang kay Maris at kay Anthony, you reap Deserve. what you sow. Deserve. 'Di ba? Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Eh, ang dami pa man din nilang ano ngayon, palabas. Yun pa, isa pa. Pero naman, wag naman yung, parang di ko rin naman gusto rin. To be fair din naman. To be fair with the other artists na i-boycott nga daw. Katulad ng sinabi mo kanina. I-boycott daw yung mga shows nila. Kawawa din naman yung mga ibang artista. At True. yung mga crew na nag-work or nag-work dun sa show nila.
Pero I doubt, I really doubt. Kasi na gagawin ng mga Pilipino yun. Siguro siguro mga 10% of the Filipinos lang ang gagawa ng ganun. Talaga magbo-boycott ng ano. Diba? Lalo na, lalo na, hindi naman, hindi naman sa pangano, pero lalo na hindi naman sikat yung another party Si Anthony. na para, Pero kasi ang galing din para, nila. Oh, talaga. Uy, para, nagiging fan na naman ako. para maengganyo niya yung mga tao na i-boycott yung movies and Mm, yung upcoming show nilang dalawa mm, sa ABS. mm. Kung maganda naman yung show, bakit yun naman ibo-boycott? Diba? True. Di ba And noorin nyo there, na you lang? have to give chance din naman dun sa mga co-artists nila na nag-e-effort na umarte doon, di ba? Hindi lang naman silang dalawang umarte doon. Exactly. Pero kung ayaw mo talaga, okay lang din naman. Choice mo yun. True. Ayun. So, eto na nga. Another topic natin is um, kino-compare yung pag-handle ni Jam about the cheating issue with the other celebrities who were also Artists. involved with this kind of issue. So, isa dyan si Catherine Bernardo, nasama pa sila Karil, sobrang tagal na, si Karil, Dingdong, and Marian, si Loisa, sino pa ba? Si Rico Blanco, kung paano niya hinandle, yung ganon. So, anong masasabi mo dito? Na, um, yung mga iba sinasabi nila, for example, si Rico and Catherine, parang they've handled the issue with class, with maturity, and so on. While si Jam parang hindi, gano'n. Sa akin lang, I think we have our own way of handling things. And we shouldn't care about others people way of handling things as long as it doesn't affect you. 'Di ba? Bakit ka masyadong apektado dun sa ginagawa ng isang tao? Hindi ka naman, in the first place, you are not involved in that issue. 'Di ba? Kung yun nga, yung gaya ng sinasabi mo kanina, kung yun yung way niya to move on and to cope up on that problem, give it to her. Why would you stop someone because it's not your way of handling things in life, 'di ba? I mean, handling problems, 'di ba? Parang masyado kang pakialamero dyan. Exactly. Parang yun nga, let us not compare kasi then iba-iba rin silang tao. For example, parang si Rico. Parang understandable naman na hindi na siya makikipag-deal sa ganitong issue at his age. Hindi Yeah. naman to parang something funny, pero reality, 'di ba? Yun na parang hindi na siya magre-release ng screenshot. Hello, ilang taong ka na magre-release ka pa ng screenshot talaga ba, Rico? Baka pagtawanan lang siya sa gagawin niya, 'di ba? So, True. if he chose to act like a gentleman, and if that is how he found his peace, then respect natin, 'di ba? Okay. Si Catherine Bernardo naman, unlike naman si Jam, Catherine Bernardo is Catherine Bernardo. A-list na star. Maraming kontratang kailangan alagaan. May reputasyon na hindi pwedeng ma-damage. May management na nagko-control for sure sa kanya. Hindi yun maglalabas ng statement. Hindi yan maglalabas ng Another thing screenshot. is she'd been through that a lot. So Kaya, para kumbaga, nasanay na. So why would I, para oo. kumbaga sa part niya na, bakit ko sisirain yung yung reputation ko for that person lang na nanakit sa akin, di ba? Parang, Exactly. kumbaga. Yun. And makikita mo naman ngayon na talagang parang parang yung lalaki parang sumasabit lang din talaga sa kasikatan niya before. Hmm. Although sikat naman din talaga si Daniel Padilla, but not as A-list as she is, di ba? Meron pa kasing sikat na sinabi si Catherine na parang she will not hurt other people just because she's hurt. Ganon. If that is her way to um deal with that issue, and then okay, respect natin, pero huwag natin compare si Jam. Si Jam ay hindi si Catherine. Okay. True. Pero ito, si Loisa. Alam mo ba yung ginawa ni Loisa? Si Loisa, yeah. Um,
Na ano naman ako doon. Yung point of view ni Loisa, I agree with that. So, parang kumbaga, wag mong masyadong maliitin yung kakayahan ng isang tao dahil magkaiba kayo ng gender. And hello, 2024 na, lagi nga natin sinasabi na kung kano kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. Parang kumbaga, uh, everyone should taste their own Medicine. medicine. Yeah. Katulad dun, si Loisa. And it Hin- worked. It worked for Loisa, di ba? exactly. Parang kumbaga, ilang beses siyang niloko ni, ano pa ng jowa niya? Ronnie. Ni Ronnie. Ilang beses siya niloko ni Ronnie. Pero siya, one time lang niyang niloko si Ronnie, pero minahal siya ni Ronnie ng todo-todo dahil nasaktan ng todo-todo din si Ronnie sa ginawa niya. Mm. Which is totoo. In my point of view, parang kumbaga, mas masasaktan talagang lalaki pag ang babae na ang nagloko. Talaga ba? Dahil, hindi, sinasabi ko lang kasi parang hindi siya, hindi siya normal. I mean, hindi naman normal ang pagloloko, pero parang kumbaga, hindi siya nakasanayan Mm. na nagloloko ang babae sa relationship. Although maraming naglolokong babae sa relationship. But hindi siya yung parang kumbaga hindi siya tinatanggap na normal ng mga tao eh. Unlike for the boys na or I mean for the men na parang kumbaga ine-expect na nila sa lalaki yun. Which is dapat hindi mo talaga nila ine-expect whether you're a boy or a girl. Pero parang in our society parang acceptable kasi pag lalaki. Parang okay, lalaki siya kaya nagawa niya yun. Pero pag babae talagang todo-todo ang mga sinasabi ng mga tao sa kanila. Diba? Kaya yun, parang okay din pala yun. Kaya effective talaga na ipa-feel dun sa tao na yun kung anong ginawa mo sa kanya para ma-realize nila kung ano ba yung ginawa nila. 'Di ba? If mananahimik ka lang, di yan matututo. Most of the True. time. Wala silang matututunan, ganyan. Tapos yung parang si Karil din daw. Karil, na nag-kept quiet lang din siya, ganon. Nung nag-kept quiet lang din siya, katulad ni Catherine Bernardo. So, kino-compare nga nila yung mga yun, na masasabi ko na yun nga, kung nang tayo mag-compare kasi iba-iba silang tao, meron silang iba-ibang estado ng buhay, siguro may iba-iba rin silang prinsipyo sa buhay, ganyan. And iba-iba yung nararamdaman nila. Kaya, dun sa mga nagko-compare, sobrang asaan, gamitin. Yeah, tsaka yung pa pinagko-compare naman kasi ng mga Mm. tao. Yung mga yun, may reputasyon silang pinapangalagaan. Eh, itong isa, parang kumbaga, she's not famous. Mm. Naging famous lang siya dahil sa nangyari sa relasyon nilang dalawa ni Anthony. Di ba? Parang wala siyang kailangang pangalagaan na reputasyon and endorsement na kagaya ng mga kino-compare niya sa kanya na Catherine Bernardo, Caril, and whatever. Everyone copes differently. And Mm. if you want to hurt the people that hurt you, okay lang yun. If you want to keep quiet, okay lang din yun. Ang pinaka-importante is saan mo ba mahahanap yung peace mo? True. 'Di ba? Pag sa simbahan, the peace be with you. Char. So ito, wag naman natin tong kalimutan kasi medyo na-alarma din ng mga tao dito. And hindi siya masyadong nabigyan ng focus kasi parang hindi ko alam nagpe-play safe ba yung mga tao or anything. Ang sinasabi ko is yung isang message ni Maris about smoke. So parang syempre okay, okay. Um if yung sinasabi niyang smoke na yun ay yung iniisip natin, okay. Kasi pwede namang, okay, pwede naman siyang yung yosi lang, vape lang, ganun. Kasi wala namang Yeah. sinabi, di ba? Ganun. Pero kung yun yung sinasabi natin, medyo, ano dun yung na-disappoint ako ha, personally, na-disappoint ako, pero hindi ako masyadong surprise na
Na Gumagamit sila ginagawa. ng Oo, na gano'n. Siguro kasi parang open secret na may nangyayari talagang gano'n sa industry nila, 'di ba? daming mga artistang gano'n. I mean, ako hindi ako na-disappoint masyado dun sa part na yun kasi nasanay na ako sa mga tao dito sa island. Char. Ah, okay. And, Okay. parang yun na kasi yung parang point of view ko na they are using that. And it's not really, it's not really harmful if ginagamit mo siya ng tama lang. Pero You're bawal not kasi sa Pinas. sa Pinas, yeah. Bawal sa Pinas. But, daming artistang gumagamit doon, pero wala namang nangyayari. True. Open secret nga eh. Open Kaya nga sea. parang hindi masyadong naghahanap ako actually ng mga comment about doon. Pero wala talaga. Kahit naman sino against her, parang ganun. Parang wala talagang. And si IEA, isang malaking factor yun na i-consider ng mga brands ha. True. This is big Something, na. Something big na bakit hindi na something, pag-usapan? Siguro nga kasi pwede mandali lang na sabihin na vape lang yan, yosi lang yan, di ba? yeah. They didn't give a lot of, um, tawag dito, hindi masyadong pinagtuunan ng pansin. Yung Mm-mm. gano'n. Kasi they concentrated on the Cheating. acts. Yung dun Um, sa kalandian talaga. Kalandian, yes. Okay. So, syempre, after ilang araw, nagbigay sila ng statement or kinabukasan, Parang after ilang araw pa yun. after ilang araw. So, nagbigay sila ng Parang statement. kahapon lang yata nag-statement. Kahapon or yung Hindi, isang araw Friday. lang. Friday pala. So, sa statement, alam na, obvious naman, yung statement is more on saving the career of Maris. 'Di ba? Than being sorry Hmm. and saving her career than saving Anthony's career. True. Kasi Pero parang, kumbaga, nagkanya-kanya na sila eh. Kaya hindi ayun. rin kita masisisi dun sa sinabi mo kayo na kung gusto talaga nila yung isa't isa. Hmm. Kasi kung talagang gusto nila yung isa't isa, then the easiest way to do that is to continue the relationship. In that way, matatanggap na ng tao, okay, okay sila. Dalawa, sila. Diba? Dalawa na lang sana sila na. Ito na nga yung sasabihin ko. Mamaya na yan kasi parang, um, dun sa statement niya mismo, napanood mo ba yung statement niya? No. Ay, di ba na. So, ito na. Sorry. Okay, sasabihin ko na yung statement niya. Okay, sa statement niya, parang may pag-amin doon na nagkakagusto na nga siya kay Anthony. Pero daw, nung na-feel na daw niya, nag-break daw sila ni, pinimake niya nga daw si Rico. Actually, yung live na interview niya about the breakup, nanonood ako nun and naawa ako sa kanya. At magagaling ako talaga mag-English sa kanya. Sorry, side comment lang. Hindi ako English kasi doon. Ang galing ng mga statements niya doon. So, pero inamin din niya na naiiyak din siya kasi you heard daw niya yung truth kung ano yung paghiwalay nila. So, yun. So, basically, yun yung pag-amin ganyan. Pero, sinabi niya na hindi daw niya alam na break na sila. Na, hindi niya alam na hindi pa sila break. Si Anthony tsaka si Sam. Ang sinasabi lang daw ni Anthony is break na sila. So, naglalandian na sila. Pero, syempre, hindi naman kinagat yan ang public dahil may mga screenshots, meron tayong mga True. patunay, ganyan. So, hindi na naniniwala ang mga tao sa kanila. So, yun na, parang sinabi din niya doon na, parang magtatrabaho pa rin siya kasi talagang pinaghirapan niya yung work niya for 10 years, ganyan. And then parang nasabi din niya na parang hindi na rin nila, lumalayo na rin siya kay Anthony nung ilang beses daw kasi wait lang, nagbulubuli lang. Okay. So, ay na, naglalandian na sila. So, humihingi siya ng statement kay Anthony na sabihin na sa buong tao na break na sila. Na hindi magawa ni Anthony kasi hindi pa nga sila break. Pero alam yun ni Maris kasi nga may screenshots. Ngayon, nung nagbigay na daw ng statement, si Anthony na break na sila. Too late na daw yun, sabi ni Maris, dahil dinidistance na daw niya yung sarili niya kay Anthony. So, parang pawala ng mga feelings. So, yun Tama. nga, kaya sabi ko sa'yo, baka nag-ano lang sila. I mean, parang feeling ganyan. And then, doon na lumabas yung mga screenshots. And sobrang nahihiya daw siya, inamin niya na ganun daw talaga siya, ganyan yung pagkatao niya, sa kamahal niya, ganyan, ganyan. And sorry naman daw siya sa mga nasaktan niya, ganyan. Nag-reach out daw siya kay Jam, pero parang hindi ata siya, nireplyan, ganyan, ganyan. Hanggang sa, pumunta na sa career niya, na pinaghirapan niya nga yung career niya for 10 years, ganyan, ganyan. So, mas na-feel ko yung parang please supportahan niyo pa rin ako dahil pinaghirapan ko ng career na to, magtatrabaho pa rin ako kahit mahirap, ganyan. So, mas na-feel ko yung part na yun, kaysa dun sa paghingi ng sorry. Ang tanong ko ngayon sa'yo, kung ikaw ang gagawa ng statement ni Maris, ano ang sasabihin mo? Parang for me, I think it would be easier pag yung ginawa naman na ni Maris. I mean, ginawa na ni Maris na umamin siya dun sa mga ano. Pero I guess it would be easier kung talagang yung sasabihin mo na yung totoong nangyari. Because people will, mas makakakuha ka pa ng mas maraming suporta pag yung katotohanan yung sinasabi mo. Mas mafe-feel nila yun na parang kumbaga, kunyari ako si Maurice, sabihin ko na,
yeah, mapusok lang ako sa mga panahon na yon, mga ganito, di ba? Pag sinabi mo yung ganun, not just saving yourself. I mean, in a way, you're saving yourself and your career. Kasi inamin mo na eh, na parang kumbaga, you're being vulnerable during that time na na nagawa mo yun, na sinadya mo. I mean, you are, you are, ano tawag dito? You are in the right mind Mm, nung nangyayari yung sitwasyon na yun. Then, it would be easier. Diba? And you don't have to, you don't have to please the people because people will, I mean, your supporters will always support you kahit anong mangyari because they will not support, they are not supporting you dahil lang sa ganda mo or dahil lang sa ano mo. Kumbaga, yung nadadala mong emosyon, kasiyahan sa kanila. And if you will still work the same as the same as how you worked before, then hindi mawawala yung supporters. And I think she still has a lot of supporters kahit na ganun mm-mm, yung nangyari. actually. And probably baka nga Surprisingly. baka Ha? nga nadagdagan pa. Di Ay, ba? hindi Kasi naman. nga, Feel ko hindi. parang, I mean, baka nga nadagdagan pa kasi parang kumbaga, Umamin na. kilala nila kung talagang sinong, kung ano talaga si Maurice, di ba? Kung paano Mm-mm. si Maurice. Yeah. So I think it would be easier kung sasabihin na lang niya yung mga katotohanan kesa yung sugar coating pa ng mga gano'n. Exactly. That's the right word para sa akin. Yung sugarcoat pa siya. And may screenshots na, das ano pa siya, nagsinungaling pa. Parang girl naman. Sino ano nito? Ganon. Yun nga Ano yun, sasabihin yun mo? yung nakikita ko naman na parang after nung public ano niya na may sinasabi na, ha? Paano hindi niya alam eh nung panahon na sinasabi niya na yung panahon na sinasabi niyang hiwalay na sila nag same day ng mga kalandian nila. Di ba? Mm-mm. Bura ka ng message, ganyan. Ba't papabura, di ba? Yung isa naman di nagbura, parang tanga talaga. Pag sinabi magbura, magbura kasi. Parang tanga talaga. Okay. Ako True din. naman, sasabihin ko sa kanya na, ano, sorry na, naging selfish ako at naging malandi. Wala akong pakialam kung may masasaktan ako dahil gusto ko lang talaga si Anthony that time. Talagang kinikilig ako. Gusto ko siyang, alam, ganun siguro. Talagang gusto ko siyang, alam mo, makasama. Gusto ko yung care niya. Gusto ko talaga siya. Crush ko talaga siya. Hindi ko na makontrol yung feelings ko. Akala ko hindi malalaman at hindi to lalaki ng ganito. Kaya talagang push na push ako. O, di ba? Parang mas sincere. Parang hindi papayagan ng ABS-CBN. Pero makatotohanan, di ba? Um, Alam ko naman dumating kayo sa ganitong sitwasyon. Pero ang galing nyo kasi na control nyo ako hindi. Ganun. Tapos, parang, um, alam ko naman na makakasira ako ng relasyon para makabuo ng sarili kong relasyon, ganyan. Pero hindi ko talaga alam na lalabas yung screenshot. Kaya sorry. Sorry, Jam talaga. Sige, kayo na ulit. Ganun. Hindi, Yun na lang. ano lang, ginagawa ko lang funny. Pero yun yung mga thoughts na gusto ko. Na aminin mo, na naging, aminin mo, straightforward yung mga pagkakamali mo, naging selfish ka. Kasi yun naman talaga ang totoo. Naging selfish ka kasi wala kang pakialam dun sa mararamdaman ng ninjam, 'di ba? And ginusto mo talaga si Anthony, gusto mo talaga siya. Kaya naglalandian kayo. 'Di ba? Nandoon na yung affection, yung care na gusto mo, na sinasabi mo, nandoon na sa kanya. And hindi mo in-expect na magiging malaking issue to sa Pilipinas. Kaya ngayon, nagsusorry ka. Kasi gusto ko pang isalba yung career ko. Dahil ito ang aking bread and butter. Period. Oo. Kasi, pero ano kasi, nakasanayan na kasi natin sa mga public apology ng mga artists talaga, ganun eh. Parang kumbaga, Nakasanayin na natin. laging Noon, sugar coating. noong unang panahon pa yun, pero patapos na nga yung 2025 eh. Ibahin nyo na. Ang gusto na ng mga tao, 2024, oh, 2024, patapos ng 2024, ang gusto na ng mga tao is katotohanan. katotohanan, prangka, ganyan. So, hindi na tayo mauuto-uto, 'di ba?
Siguro yung nagturo sa kanya nito is mga siguro, mga 70 plus na. Joke lang po. Ayun. So, yung statement naman ni Anthony, sobrang short. Sobrang sorry lang, ganyan, ganyan. Pero, medyo, ewan ko kung bakit bothered ako nung sinabi niya yung sorry, Jam. Ay, sorry, Maris. Sorry, Jam. Parang, uy, ba't mo naman unang binanggit yung pangalan ni Maris? Ay, Jam. Ganon. Parang, Syempre para sila ng ano eh. Para sila na management. So dapat mauna unahin yung mo yung Maris. Pero, para yun nga, sobrang petty lang. Pero, ano yun eh, may kirot eh. A little bit of hurt, ganun. Actually, pinost ko nga yan. Pinost ko yan sa thread. And sobrang dami nag-agree. 10,000 views. wow. Ito sinabi ko. Pero marami rin namang, ay hindi naman marami, pero meron din naman yung mga nag-disagree. Sabi ko, this may seem petty, but the way he mentioned Maurice before Jam in his statement bothered me a little. It felt like he was prioritizing Maurice's career, 'di ba? Over Jam's feelings talaga, sabi ko. So yung iba, same, oo nga, ganyan, ganyan. Yung mga ito naman, what's a bother there? What's a bother there? Jam is the ex. Question for you. Would you still prioritize the feelings of your ex over yours or your present? Unless you still love his ex, then think of her first. But that's obviously not the case there. I really don't feel bad for them. It's a tie na. Tapos yung iba naman, you're right. It is petty. Nakakatawa sila. Eto rin ang sabi niya, di ba nga meron sa convo nila, sabi ni Anthony kay Jam, ako na lang sirain mo. So yun, para talagang to save careers, ay, to save Maris' career talaga ang statement. At baka naman kasi syempre, ang ano lang naman niya siguro, ang point niya doon, why he did that is, kumbaga, he needs to man up. Diba? Na, okay, yung sinabi niyang siya na lang sirain, wag na yung kay Maris. Pero kumbaga, walang mawawalang malaki sa kanya compared to Maris. Yeah, to Diba? be fair din naman. Kaya, sige ako na lang eh. Total, parang feeling niya naman siya naman yung pinaka may kasalanan. Anong Pero, other thing? oo, wala Kaya namang pa rin question. naman yung tumayo. I mean, kaya niya pang makaano ng career. Oo, Mabibuild niya pa rin naman siguro yung career niya after that. Um, Manning up on that issue. Pero siya, it marami will rin take naman time. Hmm? Yeah. It will take a lot of time kasi syempre, baguhan lang siya. Exactly. Marami rin naman na sinabi, okay na yan, at least short and straight, straight to the point. Ganun. Pero syempre, yung mga iba hindi talaga tinatanggap. Wala na, nagawa mo na. Wala magagawang sorry. Okay. So, ito na, bago natin matapos to, gusto ko lang tong mga side comments natin. Ito yung mga napansin ko all throughout the issue. Na So ito yung pag mga, dapat pag side comments, naka-side ka din. sorry. Baka psychological yun. Kung anong sinasabi mo yun ang na act mo. Okay, so side comments naman tayo. So yung mga ibang tao is dun sa, kunwari may post, tapos magbabasa ka ng comments. Yung mga iba nagko-comment doon na mga Pilipino talaga pag chismis ang bilis-bilis. Pero pag about politics, walang nasasabi. Which Hmm. is true naman. Agree naman ako sa kanya. Pero ate, gawa ka ng post mo. Okay, about politics. Huwag tayong halo-halo dito. Kung anong chismis dito, chismis lang. Yan. Yun lang yung masasabi ko dun. That organize. Organize tayo Organize. naman. Pag chismis dito, walang magko-comment ng kahit na ano. Gumawa ka na sarili mong post, doon kami magko-comment. True. Yun. Yun ang side comment ko. Ikaw. Hindi, sa akin naman kasi, oo nga, segregation din naman talaga. Pero alam mo naman ng mga Pilipino, laging halo-halo ang mga issue. Parang lahat na lang ng bagay-bagay sa mundo ay pinagko-connect-connect nila sa politics. Which is the biggest issue in the Philippines, actually. Na hindi masyado na pag-uusapan. Kasi Kaya nga hindi, laging sinisi, kaya laging sinisingit sa mga issue ng mga ibang ano.
Oo. Pero tama na, may point din naman si ate. Pero yung ako lang, sana respeto lang doon sa chismis, diba? Huwag ka nakikisali dun sa Huwag yung ano. ano. Yun nga, parang dapat organize tayo dito. Okay. Meron pa ito. Okay. Sabi dito, he is, he who is without sin. Ito, ano to ha, may mga nag-post about sa kapag medyo binubuli na sila, ano, binubuli na sila Maurice and Anthony. Ito yung mga comment nila. He who is without sin, let him throw the first stone. Jesus said. Ano ba i-reply mo doon? Ako naman, ang Wala point na. of view ko naman doon is, hindi naman tayo parang pinopoint out natin yung mali nila. Hindi para sabihin na malinis tayong lahat. 'Di ba? Pinopoint out natin yung mali nila kasi if hindi natin gagawin yun, sinong gagawa? Pero, Okay. If, out of love, kumbaga. hindi, oh, siguro, pwede rin yun. Kasi parang kailangan din natin ng Out of ano, concern, di out ba? of concern din, 'di ba? Concern hindi lang sa kanila, kundi sa mga tao pang, ano, nakikibasa. Alam mo yun, para malaman ng buong sambayanan na mali yun, cheating. Yeah. 'Di ba? So parang hindi naman natin sila parang um hindi naman para sa akin eto, tingnan mo tong logic ko, Bessie, kung Ah, tama. Tingnan mo. Hindi. Tingnan mo, kunwari ako, nag-post ako na ano ba naman si Maris ang landi. Parang ganyan ang post ko. Tapos may nag-post na gano'n. He who's mga Bible verse, phrases, ganyan. Tapos sasabihin na bawal ang wag kang ganyan sa kapwa mo sasabihin niya. So ako, pinopoint out ko lang, hindi ko basta lang ginudge si Maris. Okay? Kundi gusto ko lang i-point out, yung intention ko is to i-point out yung kung ano yung maling nagawa niya. hmm. Okay? Ngayon, yung sinasabi nila na phrase na yun, yung who he is without sin, throw the stone first. Hindi ako para magmalinis. Alam ko sa sarili ko na hindi ako malinis, marami rin akong kasalanan, pero in some other ways. Pero, hindi ibig sabihin, quiet lang tayo dun sa mga taong nagkakamali. Hindi ibig Pero, sabihin, hindi natin sila i-call out. 'Di ba? Pero, ikaw, kino-call out mo rin ako sa pagko-call out ko. 'Di ba? Parang, uy, pares lang tayo dito, pero parang feeling ko mas humble ako sa'yo. Kasi ako, aminado ako, or tanggap ko sa sarili ko na sinner nakakulong ako. ka. Ikaw, parang hindi mo tinatanggap dahil binibigyan mo ko ng verses na ganyan. And hindi ka ata aware na ginagawa mo rin yung ginagawa ko. True. Gets mo ba yung logic ko? Kaya parang pag may nag-post sa akin na ganyan, parang, ay, hindi nito maiintindihan. Kasi parang mema, sabi lang no verse to, mema, sinong nagmamalis ni sa ating dalawa ngayon? 'Di ba? Ako naman, ang point of view ko lang naman dun sa sinabi niya is parang kumbaga, kung gusto man niyang i-correct yung isang tao sa pagko-correct niya sa ibang tao, I mean, why don't you send it privately? Diba? That is more humbling. I mean, Oo. that is more appropriate. Na parang kumbaga, if ever nga na ipopost mo yung ganun, parang si Maris ang landi, I would DM you na I think it's not okay to post that thing than commenting on your on your post na wala ano pa naman yan tatatatat ng Bible verse parang kumbaga we are not I mean parang hindi naman tayo against sa ganun ng mga Bible verses ha pero It is used I wrongly eh. think it is iba kasi yung ano talaga yung way nila and most of the people who post like that are more ang tawag dito Hambog. mas ang tawag dito. Hambog. Hmm. Mas ano sila, mas sila pa nga yung gumagawa talaga ng scene. Yeah. Pero alam mo ang ano kasi nila, ang lagi lang sinasabi, nagawa nila yung scene pero at least they are close to God because they are very religious or whatever. But if Be, you keep on doing that,
if you're religious, di ba? Nasa iba na tayo. If you're religious, why you keep on doing that sin? Di ba? If you know it's wrong, why you keep on doing it? Di ba? It's not about kung ilang Being beses ka religious. magsimba. It's not about kung memorize mo yung Bible mo, but it's the way you live your life. Pero, Yun talaga ang basehan kung paano ka maging totoong tao, ay totoong mabuting tao, 'di ba? Kasi sabi nila, okay, alam mo yung buhay ni Jesus, pero sinasabuhay mo ba yung way of life niya? Yun yung question talaga eh. Kaya hindi rin ako masyadong, hindi na para patulan yung mga ganyan kasi babatuhin ka lang ulit nila ng ibang Bible verse, tapos magbabasa ka na lang ulit ng, ano, ibig sabihin kasi hindi mo memorize yung Bible. Sorry naman po, pero alam naman natin kung ano yung mabuti. At saka, most of them are so hypocrites. Yun lang masasabi ko. Most, not all of them, but most of them. Yung, yung religious sa social media. Hindi yung true. religious. Kasi may mga religious in true life, hindi in real life, pero hindi sila yung ganyan sa social media. Yung mga religious sa social media ang parang nakaka-bother. Ganyan. So yun, ganun din, parang gawa din kayo ng sarili nyong post. Wag din dun sa ano, sa post ko. Post ko yun Huwag eh. sa po. Organize tayo, ganyan. So yun, So organization lang pala ito ng pagpo-post. nagpo-post. Oo. Respect din naman. So yun, obviously, kampi ako kay Nakikisakay lang. Jam. Ano? Nakikisakay lang sila sa issue. Ay, isa ka na. Okay. So you're into Jam. I mean, you're on the side of Jam. Yeah, ikaw ba? Ako, yeah. Ako actually, 50-50 ako. But more on Jam. So hindi 50-50. 50-50. 60-40. 60-40. 60-40. Okay. 60-40. Kasi, yun guys, sabi ko, mas sakit din talaga naman, maloko. But in the part of Anthony and Maris naman mahirap din naman talaga mag-control ng feelings. Lalo na kung mapusok kang tao. To be fair, yes, correct. Kaya nga end the relationship. Yeah, and the relationship, why would you hurt someone while enjoying them? It's better to hurt someone than enjoying while hurting someone. Someone. Yeah. Obviously, yun nga. Kay Jam ako, okay. Kaya, kaya kung nakikita nyo, kasi if hindi nyo pa ako fina-follow sa Vibe PH, follow nyo na ako. Okay? And makikita nyo Puro dyan na mga talagang, kalokohan na. o hindi naman, random, ang random ng mga pinopost ko dun. Lahat ng gusto nyo, meron dun. Actually, True. so yun, isa nga dun sa makikita nyo is yung pagpo-post ko about sa issue nito. Pero isang araw ko lang atang binomba yun or 2 araw, ganun. Because I'm just voicing out yung feelings Your ko different towards dun points. sa issue. Kaya, grabe din ang posting. Siguro somehow you were affected kasi there are some people in your life na experiencing it. Nakaka-experience, parang ganun. And parang sabi ko nga sa inyo, parang nag-invento rin ako sa isip ko na baka nangyari sa akin yun, ganun, ganun. Kaya matagal siyang nakahanap ng forever niya kasi gumagawa siya ng mga scenario sa utak. Mga relasyon sa utak. Totoo. Actually, marami pa sa TikTok. Parang hindi ko sila nare-replyan kasi ako sinasabi ko lang yung, 'di ba? Sabi ko meron yung, 'di ba po kapag mabait tayo sa kanila, meron kasi yung parang nagsalita siya. Sabi ko, paano po kung ang bait natin sa kanila? Tapos, um, parang tahimik lang tayo. Tapos sila, parang sila, tinake nila yun as parang wala lang sa kanila. Na parang feeling nila nakalusot sila sa kasalanan nila. Sila. Kasi tahimik lang tayo. Tapos, gagawin ulit nila yung sa susunod na tao. Ganon. So, paano sila magsisisi doon? Kasi yung point nun is pagsisisi daw. Tapos ang reply sa akin, paano mo nalaman silang nagsisisi? Nakita mo, paano mo nalaman hindi sila magsisisi? Sabi nila sa akin. Din, isang reply lang. Sabi ko, paano nyo po nalamang magsisisi sila? Sabi ko,
we'll never know. Kaya Oo nga din kung ano naman. yung, Totoo din naman. hindi natin alam. Kaya kung ano yung magagawa natin, parang social responsibility din natin to call out someone kapag may ginagawang mali. I know it's not our issue or not our life, pero yun kasi yung problema sa panahon ngayon na parang, ay, wag na natin pakialaman yan kasi hindi namin nating buhay. Pero kung ito naman, public issue naman, I think it's right lang naman na sabihin natin kung ano yung i-call out natin yung mga mali. Diba? Kung private, bigla na lang may nag-aaway sa kabila, ate, yung gano'n, wag naman pakialaman yung gano'n. Pero kung something na public, na pinag-uusapan, I think it's okay lang naman. Gano'n. But actually, totoo naman yung sinasabi mo nila. But there is only certain amount of time that you should, ano tawag dito, i-google dun Ah, oo sa naman. internet. Kumbaga, Oo naman. uy, parang ilang taon na, ilang buwan, ilang weeks na yan. Nandiyan ka pa rin, topic yan. Ano to? Kaya nga sabi Diba? ko, this is our episode 2 kasi hindi na pwedeng paabutin to ng episode 4 kasi sawa ng mga tao. Everything will be said about this issue na and mawawala na ng kwenta tong sasabihin natin. Kaya sabi ko, episode 2 na to agad. Ayun naman. Tapos, eto pa. Ang sarap talaga pag chismis ang pinag-uusapan. Nawawala yung migraine ko. May migraine ako kanina eh. Oh, yung podcast natin na 30 minutes magiging 3 hours Three dahil sa hours. chismis. Okay. Alam ko medyo ang haba na ng usapan. Alam mo yung simpleng chismisan lang na uwi sa podcast na 2 hours. Hindi lang Okay. yun. Marami pa tayong mga isyong na tackle dahil lang napunta pa tayo sa religion dahil lang dyan sa chismis na yun. True. Ito pa. So, yung takeaway naman na natin. Yung takeaway natin dito, gawin nating per person para mas mahaba yung podcast. Per person, Per you mean person. lang tatlong involved? Oo, sige. Kasi iba-iba naman sila ng atake sa issue na to. So, yan, take away na lang natin. Take away or message or hindi na lang ganito. Take away natin sa kanila para sa mga katulad, ay, message na lang para sa kanila at para sa mga katulad nila. For example, si Maris at mga katulad ni Maris. Ganun. Naging Mhm. katulad sa pagkakamali ni Maris. Ganun na lang. Para masyado namang kung si Maris. Ganun. Pero yung take away mo muna about the whole issue. O, di ba? Ang demanding. Daming gusto gawin. Maraming time, maraming time. Yeah. Ako, pag din sa buong issue, I think, ang takeaway ko lang doon talaga is do not cheat. Dahil, at the end of the day, hindi ikaw yung masasaktan. Ang masasaktan is yung taong pinagchitan. Dahil mahirap i-handle yung ganong feeling of betrayal. Lalo't lalo na, yun nga yung lagi nila sinasabi na, you won't expect betrayal from your enemies. It will always be from your trusted person, Mm-mm. trusted people, Totoo. di ba? Kaya ang sakit. So parang, kaya, kaya talagang masakit. So yun nga, yun yung isang takeaway ko dun sa issue na yan. Another thing is, yung lagi kong sinasabi na, pag hindi mo na mahal yung isang tao at may nagugustuhan ka na iba, iwan mo na. Mas magandang saktan mo siya ng isang beses kaysa paulit-ulit mo siyang sinasaktan or nagpapanggap kang okay pero hindi naman pala okay. Diba? It's better to let go someone na alam mong hindi mo na mabibigyan ng kasiyahan. Although kahit sabihin na natin sa pagmamahalan hindi naman laging kasiyahan. But that kind of pain that you did or that you have done to Jam, parang kumbaga, masakit talaga yun, di ba? So, ang gusto ko lang sabihin kay Jam, be strong. Been there than that, di ba? Um, mahirap mang tanggapin na naloko ka. But learn from it. I mean, learn from it na don't trust people too much and give
give and understand, give yourself some love and understand yourself that, I mean, understand that nasasaktan ka talaga kaya ginawa mo yon, yung pagpo-post mo in public. And there's nothing wrong with that. I mean, you were just protecting yourself because you are not as famous as they are, di ba? Na merong tutulong sa kanila na ipagtanggol sa kanila yung sarili nila. Eh ikaw kasi para kumbaga ano ka lang naman tawag dito normal na mamamayan. Mm-mm. Simpleng mamamayan. Hindi pala normal. Mm-mm. Ano to? Abnormal. Simpleng mamamayan, kumbaga. So, we understand you. And hopefully, makapag-move on ka kaagad, di ba? Kay Anthony naman, yun nga, yung gaya ng sabi ko kanina, you shouldn't have, tawag dito, you shouldn't have lied kay Jam just to be happy for a moment, di ba? Kung di mo naman pala, kung hindi mo naman pala gusto si Jam, I mean, kung di mo pala, yeah, kung di mo naman pala gusto na si Jam, then you should have, ano naman, nakipaghiwalay ka na sana sa kanya. Mm-mm. Or, kung di mo pala gusto si Maurice just for fun, then I think you should have broke up with Jam pa rin naman, di ba? Kasi you want freedom pala eh, di ba? Mm-mm. Parang gayon naman kasi talaga yung nangyari dun eh. Di ba? Na the reason why nag-cheat siya kasi gusto niya ng freedom but he cannot let go of that person. Mm-mm. Nag-hold on pa rin dun sa taong yun. Probably because fallback or probably because fallback niya si Jam na pag hindi nag-work out yung sa kanila ni Maurice, eh pwede pa rin niya balikan si Exactly. Jam or andyan pa rin si Jam. But still, mahirap, masakit din sa ibang tao. Kaya hopefully you won't do it again. Kay Maris naman, there's nothing wrong with your kalandian, girl. It's just you did it in the wrong timing and wrong person. Mm-mm. Gaya nga ng sabi ko kanina, we are all malandi, but we should be malandi with The the right right person. person. Correct. And yeah, hopefully you'll learn how to tawag dito, akuhin yung kasalanan and sabihin mo yung katotohanan, di ba? It would be easier for you to move on. And it would be easier for you to stand up again sa career mo. Di ba? Ikaw, parang Yes. masyadong pa-homely na yung sinasabi ko dito. No, I'm really listening kasi, mm, kasi maganda yung mga sinabi mo. Tapos, tapos yun lang pala yung, ano, yung podcast natin. Kailan yung masasabi? Hindi. Okay. So, lahat ng sinabi ni A, ganun din yung takeaway ko. Pero, syempre, kailangan may sabihin pa rin ako, di ba? So, ang pinaka-takeaway ko, yung parang nasabi ko din kanina, dun sa comment ko dun sa tao na, yes, we are human, nagkakamali tayo, nagkakamali din naman tayo. Pero, isipin nyo na human tayo, may free will tayo para piliin ang tama sa mali. So, between that, lagi nating piliin gawin yung tama. Okay. So, about sa issue naman, sa dami ng cheating issues na na-brought up in public. Grabe na. Hindi pa rin natuto ang mga tao. So, sana matuto naman na tayo kasi ang dami ng kinds of cheating eh. Nakita na rin natin yung mga consequences ng mga cheating na yun. 'Di ba? Na dun sa mga cheaters, laging hindi nagiging maganda yung effect sa kanila. So, piliin na lang natin huwag maging cheaters. And katulad ng sinabi ni A, if you no longer love someone, then just end the relationship. 'Di ba? Wag na tayong maging selfish pa. 'Di ba? Kung totoong mahal ka ng tao at hindi nga naging maayos yung pinili mo at
pwede mo naman siyang balikan. Kung babalikan ka niya, kayo talaga. Pero kung hindi na, wag mo nang guluhin yung tao na yun. 'Di ba? So, to Maris and people like her, well, to Maris and people like her, people like her Pero, nga, yung sa mga celebrity na lang. Kasi more, 'di ba, lagi naman sa kanila yung ano, eto nangyayari. Yung mga famous, yung sa talent ninyo, given na yan. Yung pagiging famous ninyo, given na yan. Pero hindi yun reason or exemption para para hindi nyo pagbayaran yung mga bagay na ginawa nyong mali. Lalo na kung nakasakit kayo ng tao. Okay, yung mga maling desisyon ninyo, yung mga maling actions ninyo, ganyan. Hindi yun, anong tawag dun? Hindi yun parang, hindi yun yung mag exempt sa inyo para pagbayaran yung mga consequences na pwede niyong harapin. So, etong nangyayari na to sa'yo, ayoko namang sabihin na deserve, 'di ba? Pero ito kasi yung consequences ng mga nagawa ninyo. So, take this opportunity na lang para um matuto. para matuto ka dun sa mga para matuto ka magkaroon ka ng reflection at sa susunod maging wiser ka. Kasi ang dun sa statement niya parang naloko siya eh. Okay, sige, given. So sa next maging wiser ka na lang. Okay na kapag sinabi sa'yo na uy break pan to, stop ka girl. 'Di ba? Stalk mo yung ex-girlfriend kong totoo. Yun. So, katulad ng sinabi ni A, take accountability sincerely. Yung sincere, hindi yung para may malabas ka lang na statement, 'di ba? And katulad din ng sinabi ni A na maglandi ka, yun nga, ibigay mo yung attention mo sa tamang tao. Yung panahon mo, yung mga efforts mo sa tamang tao. So, ngayon, syempre, the damage has been done. Ang pinaka-best na apology, alam ko narinig nyo na to, is change. Magbago ka. So, mag-commit ka to change. And, and to be fair naman sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Be the better version of yourself, 'di ba? So, ganun din yung message ko sa lahat ng mga tao na naging third party, whether lalaki ka or babae, na etong panahon na to, stop nyo na yung ginagawa ninyo. And be the better version of yourself. Hindi ka lang pang third party. Sipin nyo yun, di lang kayo pang third party. Pang fourth. Okay? Pang fourth. Girl, boy, pang original tayo. Hindi tayo tina-third party. Okay. To Anthony naman, ano masasabi ko sa'yo? Ang gwapo mo. Chan. Maging kontento ka, tsaka maging loyal ka. Kasi, yan, tama. Gwapo ka nga, pero mas nakakagwapo ang taong loyal. Mm. Okay? And, so, okay, naging okay naman yung statement mo. Inako mo na lahat. Ibinuwis mo na sinacrifice mo na ang tawag doon? Yung Career. career niya, sinacrifice niya na yung career niya. Ano na lang, para sa akin, hindi ko alam kung tama to sasabihin ko, pero para magbigay siya ng extra effort para ipakita na talagang apologetic siya kay Jam. Ay, hindi ko alam kung saang way, pero parang deserve yun ni Jam eh. I don't know, but naisip ko lang na kailangan yung I don't know, bigyan mo Probably pera. another public Bigyan apology, mo but pera. eh. Para lang Mm. malesen yung hurt na nararamdaman niya and para maka-move on din si Jam. Ayun. And sa mga katulad ni Anthony, mga lalaki man or babae na hindi nakokontento, guys, chatters guys, magkaroon ng, kailangan yung matuto na mag-value ng relationship and yung mga trust na ibinibigay sa inyo. 'Di ba? Huwag niyo naman nang sirayan ng trust kasi sobrang, sobrang Nakakasira hit, ng buhay. sobrang nakakasira ng buhay. And since alam mo ng pinagdaanan mo naman yung hirap na umangat sa showbiz career, maging humble ka.
Feeling ko kasi hindi ka na naging humble. Parang kaya rin naghahanap ka na ng chicks mo yun. Be humble kasi it will really take you to places. Yung mga places na talagang gusto mo. Yung gusto mong marating sa buhay. 'Di ba sabi nga nila kapag may inagrabyado kang tao, hindi ka magiging successful Bakit? or magiging masaya sa buhay. So, maging humble ka na lang. At huwag ka na manakit. Yun ay, katulad nun, ano ka na, yung best apology is really, magbago ka na. Change. Para sa sarili nyo rin lang yan. Yun, become better version of yourself. And to Jam, hey girl! Si Jam, and yung mga people like her na nasaktan, we've got your back. It's not just because you're a victim here, but because pinakita mo kung gaano ka kaganda, ka-strong, and hindi ka talaga magpapatalo. And para sa akin, deserve mo na suportahan. 'Di ba? Suportahan kasi hindi mo lang hindi ka lang nagsalita para sa sarili mo. Feeling ko din nagsalita rin siya dun para sa mga tao na hindi kayang i-voice out yung nararamdaman nila. Alam mo yun, yung parang nanahimik na lang sila. Yung mga yung mga dumaan sa ganong sitwasyon. Oo. So, hindi pa ito yung ending. Alam ko, sobrang haba nung 7 years na relationship. Pero ano to, i-take mo to as a new beginning. Hindi lang kay Jump, kundi sa mga babaeng nagdaan sa ganito. Na isipin yung magiging blessed pa kayo at magkakaroon pa kayo ng better life. Basta wag lang kayong mag-give up. And wag niyo manalihin ang healing. Take your time to heal. And Yes, true. yes, coming from A, ganyan. And sa nangyari sa'yo, love yourself more. And, ano ba? Love yourself more and remember na you deserve better. You deserve better. And, yun lang. And, yun lang. Kasi, yun lang. You deserve better. So, yun lang. So, just thank you for being so strong and doing this for the people na hindi nila kayang gawin yun. Ayun lang. Fan ka niya. Fan ka niya. Yun lang, Di, but guys. you got the point naman talaga. Mm. Sa mga taong naloko. Thank you. Thank you para sa mga taong naloko. Okay. So, I know mahaba siya. And I think, and confident naman ako na hindi lang siya basta chismis, kundi confident ako na may napulot tayong aral dito. Tama ba yung pagiging confident ko? Meron No, ba? actually, hindi naman kasi natin siya pinagchismisan na anong tawag dito yung pinagchismisan na gustong sirain yung tao. Parang kumbaga, we use that issue to tackle some ano ba, na Sa ginamit natin aspects. yeah, na para lang ma-open up natin yung pag-iisip ng chatters natin when it comes to this main issue na cheating, di ba? Mm-mm. We are not parang kumbaga, we didn't intend this podcast to talk Mock. about Maurice and everyone. But the issue ng cheating. Yes, totoo. And sana na-brought up din to na yung mga ibang content creators, they are just using this for the views and para to actually bully yung um, mga taong involved. Which is parang, to be fair naman with all the people involved, parang hindi naman okay yun, na gamitin mo sila, 'di ba? Pero if your intention is like this, syempre, tayo to eh. Mabuti tayo dito eh. Kami, kami to. Wala kaming Hindi, ano, if your wala intention kaming is mali. yun na, parang, to dissect the issue and get something out from it, something positive, something na malelearn natin, I think, okay lang yun. Pero if you want to mock, if you want to get views lang, better stop because you're not being content creator. You're just being some asshole bully na hindi naman naiiba sa mga cheaters. So,
Ganun. Na-voice out na Totoo natin lahat din. ng mga nasabi natin. Let Actually, karma ang dami works. nga talaga. Ang dami nga talaga mga content creator nowadays. I mean, lately. Na gano'n yung ginagawa. No? Na nakikisakay lagi sa mga issue. Even Mm. though they are not involved or they are not connected with that issue. Parang may content lang. Okay lang yun. Ano yun, depende lang kasi yun sa purpose mo eh. 'Di ba? Kasi, So, well, to be honest, parang gusto ko din naman as content creator na pag-usapan ko ano mo yung trending for the views. Pero paano mo gagamitin yung issue na yun? Yun yung, yun yung, doon tayo magkakaiba ibang mga content creators. Kung paano mo gagamitin and kung ano yung purpose mo, bakit yun ang i-content mo. 'Di ba? true. Kung gagawin mo lang Kaya kung ako sa katawa-tawa inyo mga chatters, i-follow niyo yung Vibe PH para, para para, connected kayo. Para connected. Para connected kayo. Ay, hindi, follow nyo ang group chat sa, yes. naantok Yeah. na siya. I-follow nyo ang group chat para updated kayo mga chatters. Follow nyo ang group chat sa Spotify and Facebook and then sa aming TikTok. The Group Chat Podcast by ABC. And of course, dito sa aming YouTube channel, The Group Chat Podcast with ABC. Actually, Yes. AB na lang. Char! A and B. Group chat A with and A and B. B. Okay, papalitan Group natin yan. But chat with anyway. A and B. Yes. Okay, so, yun. Sana matapos na to kasi nasabi naman na natin lahat ng mga dapat sabihin, guys, chatters. So, tama na. Yaan na natin sila. Tama na to. Next Kaya issue na again. Okay, Yeah. thank you so much for listening to us and being with us Thank for this you. Thank season you and so episode. much. Thank you, A. Thank you, B, for bringing up this issue. Bringing up this issue. No problem. Thank you. Bye. Bye, chatters. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.